Nagpahayag ng suporta ngunit may kaakibat na babala ang mga mamamayan sa lalawigan ng Cotabato kaugnay ng record-breaking na 1.15 trillion pesos budget ng Department of Education para sa taong 2026. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Bida, pabor sila sa dambuhalang pondo dahil malaki ang maitutulong nito sa pagresolba ng matagal ng problema sa kakulangan ng mga classrooms, school buildings at malinis na tubig sa paaralan. Binigyang diin ng publiko na dapat itong magsilbing susi upang maabot ang mga estudyanteng nasa malalayong geographically isolated areas na madalas ay napag-iiwanan sa serbisyo. Gayunpaman, naging matapang ang panawagan ng mga residente na dapat itong ma-allocate ng tama at hindi matulad sa sinapit ng ibang ahensya na nasangkot sa mga isyu ng katiwalian noong nakaraang taon. Iginiit ng mga magulang at guro sa lalawigan na walang magbabago sa sistema ng edukasyon kung muli lamang itong lalamunin ng korupsyon. Grabe man ang korupsyon gud sa tuang nasod karon. Wala man na lisdan ato ang panggobyerno, ang sistema nato maulang gyap. Kung usbon ato ang sistema, diha gyud siguro na makakita tag kabaguhan. Mas mugapo gid na matuunan dinalpan sa itong edukasyon kasi education man ang magkuan sa ato ang kontanandria pag-improvement sa isa ka country. Hiling nila, maging bukas ang DepEd sa bawat sentimong gagastusin upang matiyak na direkta itong mapapakinabangan ng mga mag-aaral at hindi mapupunta sa bulsa ng iilan. Bukod sa infrastruktura, inaasahan din na ang makasaysayang pondo ay magbubukas ng libo-libong oportunidad para sa mga board passers at mga unemployed na guro sa bansa. Naniniwala ang mga Cotabateño na kung magagamit ang budget sa pag-aayos at pagpapalawak ng sistema, mas magiging dekalidad ang kompetisyon ng mga Pilipinong estudyante sa pandaigdigang antas. Patuloy ang panawagan ng publiko sa pamunuan ng DepEd na magpakita ng integridad sa paghawak ng nasabing pondo. Inaasahan na sa pamamagitan ng tamang pamamahala, tuluyan ang matutugunan ang krisis sa edukasyon na matagal nang idinadaing ng mga Pilipino. Joanne Oranio, NDBC Bida Balita.